Welcome back sa ating channel mga kahok! Atin na naman ngang pag-usapan ang pinakamaiinit na ganap sa mundo ng volleyball. Muli na naman ngang masisilayan ang ating Alas Pilipinas sa paparating na FIVB Women's Volleyball Challenger Cup ngayong July 4-7 na gaganapin sa Ninoy Aquino Stadium in Manila. Unang makakaharap nga ng ating kupunan ang nanguna sa AVC Challenger Cup na bansang Vietnam. Gitgitan to the max nga ang magiging laban sa pagitan ng Alas Pilipinas at team ng Vietnam. Gold versus bronze, makaya kayang patumbahin ng Team Alas Pilipinas ang reigning queen sa AVC Challenger Cup? Sa kasalukuyan ay nasa rank 34 ang Vietnam with 105.98 total points. Sa huling patimpalak na sinalihan ng Vietnam at Pinas ay hindi nagharap ang dalawang team. Panalo via gold medal ang Team Vietnam. Nakuha naman ng Pilipinas ang kauna-unahang medalya nito sa AVC nang mauwi ang bronze medal. Ngunit hindi pa talaga natin masasabi kung may laban na nga ba ang bagong Alas Pilipinas sa isa sa itinuturing na higante ng Southeast Asia. For the record lang mga kahok, almost 2 decades nang walang liwanag ang Pinas sa SEA Games, ngunit ang bansang Vietnam ay patuloy na namamayagpag. Sa kasalukuyan ay silver medalist ang Vietnam sa SEA Games. Players na dapat paghandaan ng Alas. Isa sa kinatatakutang manlalaro ngayon ng Vietnam, si 6'2" opposite hitter Nguyen Tibich Tuyen, kung saan nauwi nito ang MVP sa katatapos na AVC Challenge Cup 2024. Kilala ang naturang manlalaro sa kanyang height leaping ability. Barugan kung pumalo, walang takot sa kalaban. Si 6'4" outside hitter Tran Thi Tan Tuy na siyang maituturing na heart and soul ng Team Vietnam kung saan ilang beses na nitong pinahirapan ang national team ng Pinas. Kilala ang naturang manlalaro sa leadership at veteran moves nito na siyang Alas ng Vietnam. Sa magaganap na match-up against Vietnam, magiging do or die ang laban ng Alas. Kailangan kasi na magapi ang SEA Games powerhouse Vietnam upang makaabante sa semifinals. Suntok man sa buwan na matalo natin ang Vietnam, dahil nariyan ang mga Asian superstar na sina Bich Tuyen at 40, magiging mahirap kung usapang mahirap. But we can never tell hanggat hindi pa tapos ang laban. Kailangan natin ang full support mula sa mga fans, sa gabay ng coaches at sa husay at pusong palaban ng ating Alas team. Magiging posible ang imposible. Nakagawa tayo ng kasaysayan this year sa AVC. Hindi rin imposible na muli na naman nating ipagdiwang ang bagong kasaysayan mula naman sa prestihiyosong VNL. Bagong Alas new starting 6, ating kilalanin. The Setter, Team Captain Gia De Guzman. Outside hitters, Cici Rondina and Gemma Galanza. The middle blockers, Fifi Sharma and Thea Gagate. Opposite hitter, Angel Canino. The lone libero, Don Makandili Katindig. Mas pinalakas, mas pinahusay na starting 6 ng Alas Pilipinas. Kung advantage ng Vietnam ang kanilang height, hindi naman tayo magpapatalo pagdating sa floor defense na forte ng Alas. From 2 Roy MVP Bella Belen and Angel Canino, to 2 PV Aldarnas Cici Rondina and Gemma Galanza. Dagdag mo pa ang pang-international na galawan ni Gia De Guzman at Don Makandili. Sigurado ako na bibigyan ng Alas Pilipinas ng sariling bangungot ang Team Vietnam. Naantala ang training ngayong araw ng Team Vietnam July 3, 2024 dahil sa naging aberya kahapon. Sa kanilang pagdating ng Pinas ay maling airport di umano ang pinuntahan ng FIVB Challenger Cup organizers. Pero wisyong maituturing ng mga Vietnamese fans ang nasabing aberya dahil nakansela umano ang practice ng Vietnam team sa araw na yon. Mas lalong nakumbinsi ang mga taga-Vietnam na ito'y isang dirty tactics dahil maski ang isang player ng Vietnam team ay hindi na-i-book ng organizer sa kanilang hotel na tutuluyan. Back-to-back aberya nga na maituturing ito. Hati naman ang opinyon dito ng mga Pinoy volleyball tagahanga. Ang iba ay napakamot na lang ng ulo dahil hindi naman talaga nawawala ang mga ganitong klase ng tira patalikod ng host nation sa mga bansang threat para sa kanila. Lalo at Vietnam ang unang makakalaban ng Pinas sa makasaysayang VNL qualifiers. Palaisipan naman para sa masusugid na tagahanga ni Gemma Galanza kung nagsasabi nga ba ng katotohanan si Alas head coach Jorge De Brito. Ayon sa naunang panayam ng dayuhang coach ay nagtamo si Gemma Galanza ng minor foot injury. Isa sa mga rason kung bakit kinonvert sa libero position ng PVL MVP.
Ngunit sa katatapos na sisterhood showdown ng Creamline versus Choco Mucho, ay mapapansin na 100% healthy ang kumare ng bayan. Marami tuloy ang nagduda sa mga pahayag ni De Brito. Naungkat pa ng ilang fans ang unang power tripping ni De Brito sa posisyon ni Gemma Galanza. Nang gawin itong service specialist noong 2021 Asian Women's Club Volleyball Championship. Kakapasok lang na balita mga kahok. Aprobado na ni Alas head coach Jorge De Brito ang pagiging spiker ni Gemma Galanza sa FIVB Challenger Cup 2024. Malamang katakot-takot na bashing ang pinagdaanan ng dayuhang coach upang ibalik si Kumare sa natural position nito. And I quote, "She's doing better and she's okay. She will be a regular player." De Brito also bared that Don Macantili Katimbig will be the lone libero of Alas as Cherry Tigos, Jen Yerva, and Ea Laure didn't train with the Nationals. Cherry Nunag, a 5'11" middle blocker, was listed as libero. The Alas coach said the Choco Mucho veteran switch in position was due to the situation of missing players. Abangan ang do-or-die match-up, Philippines versus Vietnam, July 5, 2024, 6:30 p.m. Laban Alas Pilipinas, Puso! Don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Ito ang Heart of Creamline, ang OG channel para sa balitang Goal Smashers. I'm Gemma Galanza, outside hitter from Alas Pilipinas. Sobrang happy and excited na magiging part po ulit ng national team. And happy and excited din kasi ibang team na itong makakasama ko pa ngayon, which is mga bata. So, ang pinagkaiba lang po, sila na ho yung nag-aate sa akin and mas mag-guide na sa kanila and mag-lead na rin. Kung manalo man ho kami, sobrang siguro halo-halo na kakabahan, magiging masaya, excited. Ano yun, sobrang gulo talaga ng feelings na mag-feel ko if mangyari man ho yun. Kasi first time, syempre na mangyayari yun. And nakaka-overwhelm talaga yung yung support ng Filipino fans sa volleyball. Kasi dati pa naman, madami na. Pero ngayon, grabe, nakakapuno tayo ng sobrang malalaking arena. And happy lang din na hindi lang sa mga Filipino athletes, sa international na din. So, kaya siguro ang dami ng mga international games na pumupunta dito para maglaro. Siguro nag-enjoy din talaga sila sa fans. Makakuha ng medal. Yun naman ang pinapangarap ng bawat isa sa amin. Makukuha naman namin yun kung magsasama-sama kami at iisa ang minimiti, di ba?